my beloved Boss Mike Cervera. Yung lahat. Ito po ang tingnan nyo mga kababayan, ano? Bang klase si Chavit. Hindi mamatay-matay, ano? Sige tuloy, Chavit. sabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million there. 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Naks dampating. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Naknamputang pahiro, mga kababayan. Sabi ni Chavit, ako lang ang nag-iisang tumutulong sa bansa. Sabi pahiro, mga kababayan. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Kita nyo, mga kababayan ko? Ang lupit, mga kababayan, siya lang daw, mga kababayan, ang tumutulong sa bansa. Sincero. Grabe, tindi. Sige, tuloy. Sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Naks ng pating talaga. Kita nyo, nang gagaling nila. Bakit kasi, alam mo, ito sa akin naman mga kababayan ko, kanino ho yung lupa? Pag-aari din niya. Pag-aari din niya yung lupa Bakit kasi yung pag-aari mo, binenta mo sa gobyerno at kasalukuyan, ikaw ang mayor noon. Yun ang issue rito. So merong conflict of interest. Nakuha po ninyo, mga kababayan ko. Binenta mo, gobyerno. Gobyerno, tapos ikaw rin na namumuno. Sige nga, Chavit, ano ba yun? Sana, ang ginawa mo, inantay mo munang mawala ka sa pwesto. Tsaka doon mo binenta, di ba? At least, tingin ko, fair enough yun. Para sa'yo at para sa bibili kung mabibigyan mo ng porsyento. Di ba? Kita nyo, tapos tinubuan niya ng sandamakmak. Yun. Mamati ka nga rod, Boss Mike. Nga mayat iso na o malugit o isugarot. Di ba, Elena Burgos? Sino naman ang taong papayag na halos 1 bilyon ang lugi mo, Aber? Binenta ko lang ng 1.2. Naks. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. Naklampating na yan si Chavit, Antindi, no? Ngayon, yung mga maniniwala kay Chavit, wala tayong magagawa. Di ba? Yung mga kababayan ko, yung mga galit sa kanya, sigurado hindi maniniwala sa kanya. Di ba? Alam mo, kapag matakaw ka sa pera, matakaw ka na talaga Di ba, no? Daming ganyan. Parang yung idol nyo, si Martin. Parang yung idol nyo, si Martin. Matakaw sa pera. Pare-pare sila. Grabe talaga tong mga ito. Tandaan nyo, hindi porke mayaman, hindi porke marami ng pera, hindi porke sobra yaman, hindi na mangungurakot yan. Di ba? Imposibleng hindi na mangungurakot yan. Tandaan nyo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo na ba kung ilan ang bahay ni Martin sa may Forbes
Forbes Park. Sabi ng mga DDS, doon sa Forbes Park. Ha? Oh. Ha? Oh, kaya naman pala doon nila gustong pumunta. Sa Forbes Park, kunada. Kasi, 10 bahay yung gusto nilang sunugin. Di ba? 10 bahay ang gusto nilang sunugin. Taloy. So tumulong lang po ako. Naks. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na may... Tilly Cordero. Bakit Tilly? Tilly kasi Estelita. Kaya Tilly. Kung ano. Tilly. Sige. Tilly Escudero. Kami bahay namin sa Forbes Park lang. Di magkapit bahay tayo. Gina Balesa. Taga Forbes ako. Taga Forbes ako, Ever since yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nagpa ng plunder. Nako. At gusto ko na mag-retire, sabi niya. Pwede bang bilhin yung... May kwento mga kababayan. May kwento si Chavit. Hotel and resort. Hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige na nga, para mapagbigyan ko na. Nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo ako? Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. Depende naman. Baka maluwag naman yung lote. Diba? Doon nga sa may... Diba dyan, sa may Barreto. Sa Olongapo, maraming dagat dyan eh. Maraming mga hotel and resort dyan eh. Diba? Kita nyo, alam nyo. Mahal na ho dyan. Yung pong mga, dyan, mga lupa, mahal talaga. Ang liit-liit lang ho ng lupa, mga kababayan. Alam nyo kung magkano? 20 million, maliit lang. Ilan ang barong-barong, kubo, sorry. Sa 2, 3, 4, 5 kubo lang. Tapos magkano? 20 million na, mga kababayan ko. Diba? Yun eh. Talagang mahal yun, Chavit. Mapangmata ka naman porke marami kang ari-arian. So ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meter. Na. At kung 20,000, kita pa sila ng... Chavit tuloy. Jojo Chavez, sa Olongapo. Oo. Sa Olongapo. Doon. Nako, 20 million, mag-ready ka. Bibili tayo ng beachfront. Beachfront na lupa. Merong mga kubo-kubo. Napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. Nako. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako ma-double sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, di binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. Yan naman ang explain ni Chavit. Pero mga kababayan, napakahirap paniwalaan yung mga ganyan Hindi nyo ba napapansin? Yung mga politiko natin na nuknukan ng mga sinungaling. Nuknukan ng mga sinungaling kahit matatanda na eh. Kahit matatanda na. Tulad ho ni Pulong. Di ba? Hindi niya na mapaliwanag kung saan niya dinala yung 52 billion, 51 billion flood control project daw dapat. Di ba? Di ba? Yun eh. Pero etong mga sinasabi ni Manong Chavit kasi. Pupundo na naman dito ng malaki.
Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya. Matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers. Sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Mayor, Vice Mayor, and all the councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang. Ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ko nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. Dati binabanatan mo yung mayor na yun, magkaaway kayo eh. Grabe talaga yan, mga kababayan ko. Noon pa yan eh, nagbabanatan na yung mga yan. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Kaya lang, Manong Chavit, ayaw maniwala sa iyo ng mga tao. Sana gayahin mo raw si Attorney Lita Cordero. May daladalang mga dokumento na pinapakita. Kung ganyan lang, puro kwento, ang hirap panuwalaan eh, mga kababayan, Di ba? Pilantropo pala eh. Di ba? Lugi pa siya noon. Lugi pa. Kaya lang, ano ba malay natin, puro kwento lang, wala naman dokumentong pinapakita. Mahirap yun. Sana man lang, kay Pangulong Bongbong, may pinakikita ka kamo kay Napoles, kahit peke pala. Ngayong ikaw, ang sasagutin mo, laway-laway lang. Wala kang ipapakita kahit ano. Silalatag ka nga simmango ta camera. Sabi nga sa amin, silalatag ka nga simmangsango ta camera. Di ba? Mga ganun eh. Amuda nga taga Ilocos. Alam daw ng mga taga Ilocos. Ilocos yun alam nila yan. Wala naman nung pinapakita ito, mga kababayan. Tuloy. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Ang naka-record po lang. Kaya nga, nare-record pala, hindi mo pa ipakita. Puro ka lang salita, Chavit eh. Dapat kasi pinakita mo na kung ano yung hawak-hawak mong ebidensya eh. Di ba no? Ayan tuloy. Mas naniniwala sila kay Attorney Cordero. Wala na palang pamilya. Mag-isa na lang sa buhay. Wala, hindi natatakot na ipatumba mo. Walang pakialam, grabe dyan mga kababayan. Sa lugar dyan sa may mga bandang Pangasinan, papuntang La Union, papuntang Ilocos Sur, Grabe dyan mga kababayan. Kung may riding in tandem nung panahon ni Digong, ay mas matindi. Way back panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria. Nagdadrive ako ng Kia Pride, mga kababayan. Yung Kia Pride ko hanggang ngayon. Dala-dala ko, mga kababayan. Tapos po, maya-maya meron pong nakamotor na magkasunod. Yung nasa hulihan, tumapat, mga kababayan. Tumapat. Tapos binaril yung nasa kabilang motor. Bang! Hindi pa nakontento mga kababayan, hininto yung motor nung bumagsak. Malapitan mga kababayan, binaparil yung mga, grabe. Kakasyak, oo.
Panahon niya ni Gloria. Mga kababayan ko, panahon ni Gloria, grabe na eh. Oh, biruin niyo yun. Riding in tandem. Harap-harapan. Oo. Grabe. Mga kababayan tirik na tirik yung araw. Oo. Tirik na tirik yung araw mga kababayan, no? Walang maskara. Walang helmet. Ganon. Baka naman bata ni Chavit yun, ano? Wala. Wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Nako. Yun po. Paulit-ulit mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin na nang mamanipulya yan, minamanipula yung inyong isipan. Ganyan yan yung mga pagka gusto nila magmanipula, inuulit-ulit nila yung sinasabi nila na mga dapat yung tandaan para paniwalaan. Siya lang daw ang tumutulong sa bansa eh. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. Kita nyo naka-record daw, sabi ni Jojo Chavez. Bakit siya nag-explain sa atin? Siyempre, apektado parang si Bongo. Di ba si Bongo ganyan din? Tama. Si Bongo ganyan din eh. Panay ang explain, imbis na sagutin niya yung inaakusa sa kanya. Ang daming inaakusa kay Bongo, tapos wala naman sinagot kahit isa. Pukol lang ng pukol sa ibang tao. Grabe, no? Our beloved Boss Mike Severa.